Sa isang maliit na bayan sa Rizal na kung tawagin ay Cardona, nakatira si Renz at ang kanyang nanay at kapatid. Isang araw, nakita ko si Renz na tahimik na umiiyak sa likod ng silid. Nilapitan ko siya at ibinahagi niya sa akin ang kanyang problema. Talagang butas na ang aming bulsa kaya napagpasyahan ni nanay na ibenta ang jeep na naipundar ni tatay. Madalas na rin kasi yung masira, lalo lang kaming nababaon sa utang. Nalulungkot daw siya dahil ang jeep na iyon na lamang ang natitirang alaala ng kanyang tatay na yumao. Dahil matagal na ring walang trabaho ang kanyang ina, naibenta na rin ang iba pa nilang kagamitan. Pati ang kanilang bahay ay naibenta na. At malapit na silang paalisin sa kanilang tinutuluyan dahil sa kanilang mga utang. Ang jeep ang tanging natitirang alaala ng kanyang ama. Kung narito lamang si tatay, tiyak malulungkot din siya, pero sa tingin ko, sasabihin niya din sa amin na ibenta rin ito. Maiintindihan niya kami. Ibebenta namin ang jeep ni tatay, ipinapangako kay nanay at tatay na magsisikap ako para mapalitan ko ang bahay at sasakyan na naipundar ni tatay. Tutulungan ko si nanay. Habang ako'y pauwi ng bahay ay nalungkot ako sa nangyari sa kanila at naisip ko kung paanong nalugmok pa sila sa hirap. Madalas siyang walang baon at kulang gamit sa eskwela. Subalit sadyang malakas ang loob niya. Pinilit niyang pumasok araw-araw. Walang nakuhang permanenteng trabaho ang nanay niya. Makalipas ang 10 taon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Renz. Napansin kong iba ang address na naibigay niya sa akin. Napaalis na naman ba sila sa bahay na kanilang tinutuluyan? Pero nagulat ako nang dumating ako sa bahay nila. Hindi na ito gaya ng madidilim at masisikip na tinutuluyan nila noon. Higit na matibay ang bahay na ito. At sapat ang espasyo para sa kanilang mag-ina. May kotseng nakabarada sa harap ng kanilang bahay. Abot tenga ang ngiti ni Renz nang salubungin niya ako. Kaarawan pala ng kanyang nanay. Ibinalita ni Renz sa akin na hindi siya tumigil sa pag-aaral at nakapagtapos bilang isang computer engineer. Pinalad siyang magkaroon ng mabuting trabaho. Hindi na rin nagtatrabaho ang kanyang ina dahil kaya na niyang pag-aralin ang kanyang mga kapatid. Binati ko si Renz dahil sa kanyang tagumpay. Ang layo na nang narating ninyo, Renz. Nadaan naman sa pagsisikap at pagtsatsaga, hindi kami sumuko para hindi masayang ang paghihirap ni nanay at tatay. Wala na sa amin ang jeep ni tatay pero ang bahay na ito ay hindi na mawawala kailanman.